ilang lugar na hinagupit ng habagat, baha pa rin. Bukod po sa nagiging stagnant na yung tubig at medyo bumabaho na, posibleng nagtataglay din ito ng bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Nagpunta po ang unang hirit sa isang lugar na baha pa rin sa Barangay Tatalon, Quezon City. Maghahatid tayo roon ng serbisyong totoo, iwas leptospirosis. At naroroon si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, isa nga itong barangay Tatalon sa Quezon City sa mga binabahang lugar dito sa Quezon City. Sa katunayan, mula dito sa aking kinatatayuan, tanaw ko na yung ilog na kapag umuulan, mabilis umapaw na naglalalagay sa baha sa marami sa mga residente dito sa barangay. Sa katunayan, lampas daw tao. Umaabot pa nga daw halos ng second floor ang baha dito kapag talagang malakas ang ulan. At bahagi na nga ng buhay ng mga residente rito ang paglusong sa baha. At naririto ang serbisyo totoong hatid natin. Meron tayong libreng konsulta at may mapimigay din tayong libreng gamot sa ilang mga residente rito, lalo na yung mga nagkasugat sa paglusong nila sa baha nitong nakaraang pagpananalasa ng habagat. Isa po sa mga nasugatan, si Aling Mirna. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Paano kayo nasugatan, nanay? Yung pagbaba ko, tapos yung pinasundot yung pa ako, yun nasugat. Tapos yung may alipong ako konti, yun. Meron po ba kayong nararamdaman ngayon? Wala naman ako. Isa pa hong dapat pag-ingatan dito, no? Nakausap ko kanina si Mang Santiago, nakakita niya, maliban sa pagkakababad na may sugat na paa, nakakainom din po kayo ng tubig kanyo? Ayun nga ho, dahil yun sa paglilikas sa mga bata at malaki ng tubig, hindi mo naman kayang may lulubog yung bata. Kung hindi talagang ikaw makakainom ng tubig, hindi maiwasan. Doble peligro na ho, no? Maliban sa sugat, meron pa ho tayong nakakainom ng tubig. Kausapin po natin ngayon si Dr. John Ruiz, medical officer po dito sa Quezon City Health Department. Doc, pakipaliwanag nga po natin bakit kailangan ingatan ang leptospirosis. Sige po, ako na po. Ang leptospirosis po ay sakit na nagmumula sa hayop, nalilipat sa tao, no? Ang pangkaraniwan po dito yung daga, no? Sa ihi po ng daga, no, na naglalagay doon sa mga estero, namumuhay doon sa mga estero at mga canals, no? So, pag umulan po nagbabaha, no? Kapag ka po tayo lumusong sa tubig, tayo po ay may sugat, doon po dito pumapasok yung bacteria na Leptospira interrogans, no. Ito po nagsasanhi ng pananakit natin. Nakakainom daw sila sa tubig po. Hindi lang po sa sugat, pwede hong mainom nyo yung tubig. Kaya yung pong mga batang nag-swimming sa tubig, no, delikado rin po yun. Iwasan po yun, ano po. At Thomas, Doc, para malaman ng ating mga kapuso na nanonood. Dalawa po ang stages ng leptospirosis, yung bacteremic stage, ano. Ito sa 3 hanggang 1 linggo, 3 araw hanggang 1 linggo. Joint pains, severe joint. Nakit ng kasukasuan. Po. Severe headache, na po, tsaka yung fever and chills. Ayun, sakit ng ulo, mataas sa lagnat at panginginig. Ito naman po yung pangalawa, yung immune phase, no. 3 araw po ito. Ito medyo delikado, no. Pamumula o paninilaw ng mata, pagsusuka, rashes, magkakaroon na po ang dugo sa ihi, ano? Pwede rin maapektuhan yung utak, meningitis, at magkaroon ng renal failure o pagkasira ng bato. Mga kapuso, wag na ho nating paabutin na sa ganyan, ano? Meron ugali yung mga kababayan natin, umiinom ng gamot, nilagnat, inom ng paracetamol, inom ng antibiotic. Okay po ba yung self-medication na ganyan? Hindi po tama yung self-medication. At lalong-lalo na po, pag may sugat kayo at lumusong kayo sa baha, ano, pumunta po pa kagad kayo sa health center at meron po silang binibigay na prophylaxis, no? Malinaw po yan mga kapuso. Sana ho may napo po tayong mahalagang impormasyon mula kay Dr. Ruiz na ngayon po nagbibigay ng payo, libre konsultasyon sa ilang mga residente rito at mamimigay din po ng libre gamot. Maliban sa leptospirosis, meron tayong gamot sa ubo at sipon. Salamat po. Magandang umaga sa inyo. At yan po ang ating serbisyong totoo mula dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Tayo po yung magbabalik maya-maya lamang. Maraming salamat, Ivan Mayrina.